Mainit na balita. Kapag may sesyon ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. Kinuha pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of summons. I would rather be more prudent and more closely faithful to what the law provides than go through these experimental procedures that they would want us to do at this point in time. Hindi ko sila pinapaboran. Hindi ako tutol sa posisyon ni Vice President. Ginagawa ko lang ng tama yung trabaho ko ayon sa nakikita kong tama at naayon sa batas at mga desisyon ng Korte. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Senate President Escudero sinupalpal ang paulit-ulit na pangungulit ng Kamara patungkol sa usaping impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa isang mosyon na isinumite ng House Prosecution Team sa Senado ay tahasan nga nitong inatasan ang Senado, particular na ang Senate President na si Senator Chis Escudero na mag-issue na di umano ng writ of summons kay Vice President Sara Duterte upang maobliga itong magsumite ng sagot patungkol sa impeachment complaint. Layunin nga ng Kamarang agaran ng simulan ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo alinsunod di umano sa nakasaad sa ating saligang batas, ngunit tila walang napala ang mga ito at agaran ngang binara ni Escudero ang kanilang ideya. Sa isang pahayag ay sinagot ni SP Chis ang usaping ito at katulad pa din ng dati pa niyang sinasabi ay hindi ito posible dahil nga wala pang sesyon ang Kongreso at posible ding ma-question ang legalidad nito kung sakali man. Dagdag din niya na kailangan munang mapresenta sa plenaryo ang articles of impeachment at mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court bago ito mangyari. Marami naman ang tila nagtataka kung bakit nga ba atat na atat ang Kamara na agaran ng simulan ang impeachment proceedings gayong mangyayari at mangyayari din naman ito. Matatanda ang nakatakdang mag-resume ang sesyon ng Kongreso sa darating na June 2 kung saan posible na ding masimulan ang mga hakbang ng Senado patungkol sa usaping impeachment laban sa Vice Presidente. We leave that matter to the Supreme Court. We jump now to the impeachment court. And the Senate is the impeachment court. You have already prepared your toga, you have the setup. So, Raj, can you give us largely an overview? Kasi before, ang the last impeachment trial, the late CJ Corona was the one there was no Senate President in sitting compared to former President Joseph Estrada when Supreme Court Chief Justice was supposed to be the Senate President. How would this now be implemented with the VP? Sa ilalim ng saligang batas, uupo lamang ang Chief Justice bilang presiding officer kapag Pangulo ang ini-impeach. Kapag ibang impeachable officer kabilang ng Vice President ang Senate President lamang kung sino man siya, ang uupo, tatayo bilang presiding officer. Walang papel ang Chief Magistrate o Chief Justice ng Korte Suprema sa impeachment proceedings ng Vice President pababa. Kabilang ng sino mang maestrado ng Korte Suprema, kabilang ng Chief Justice mismo, Comelec Commissioners, Civil Service Commissioners, Ombudsman at iba pang impeachable officers. Senate President lamang. So it's gonna be all show, one-man show of SP Escudero. How do you foresee yourself handling the case? Nag-aaral ng rules on evidence, ng rules on criminal at civil procedure, yun ang ginagawa ko ngayong recess, bagaman abogado ko, mas mabuti nang magsanay muli at patalasin muli yung mga kaalaman kaugnay sa bagay na yan. At yun din ang payong binitiwan ko sa mga miyembro ng Senado. At gayon din ang prosecution panel, bagaman mga abogado sila, lalo na kung hindi sila abogado, mas magandang magsanay, mag-aaral at mag-review muli. Mahaba pa naman yung panahon para makapag-review. And speaking of the House Prosecution Panel, they sent a letter to you and you already responded to that. We haven't responded to that. Sabihin na lang. So have you officially responded to the request to start the impeachment process? We will answer it formally, pero dahil pinanong mo ako verbally, I will respond verbally. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Hindi na para sa akin ituro sa kanya pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Dahil isa rin ako sa sumulat nung ako'y unang kongresista pa lamang ng rules ng Kamara
Tulad lamang yan ng Senado. Otorisado ang Kamara. Nagka-quadcom, tricom, at kung ilang com nga sila na hearing sa House bagaman recess, ganon din kami. Kahit walang sesyon. Walang kinalaman yun sa pwede at hindi namin pwedeng gawin kapag may sesyon. To answer him directly and in advance. Kapag may sesyon ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done when Congress is in session. Hindi yan pwedeng gawin habang recess. At klaro ang pagkakaiba nung dalawang yon sa pag-conduct ng hearing ng Senado. Hindi na kailangan i-memorize yan. At alam na dapat din yan. But kung nagkakaliks-teliks siya, sige, sasagutin namin. In due course, we will answer his letter. Although I think he already knows the answer. Siguro magkakataon din yun para mag-enter sila ng appearance sa Senado, which we welcome. In so many words, you are saying to fellow lawyer, fellow lawmaker, study first your rules, same way you told Makabayan Black, On page 2 of the very motion they filed, page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of summons. Ngayon, kung gusto nila makipag-debate, huling payo na lamang siguro, natutunan ko, bata pa lamang ako, sa kakamadali, minsan lalo nagtatagal. Baka mamaya, binibigyan lamang nila ng dagdag na rason at armas ang nasasakdal, ang dinedemanda nila, ang ini-impeach nila, para questionin yung proseso sa Korte Suprema. I would rather be more prudent and more closely faithful to what the law provides than go through these experimental procedures that they would want us to do at this point in time. These congressmen who are so pressing you so much to start the process are also saying the same things na if you can do your own public hearings like the PATCOS, the TRICO, you can do also with the impeachment. So it cannot be done. It cannot legally be done. Hindi po siya po pwede dahil walang session ang Senado. At yung forthwith na yan, hindi pa ba sila nagsasawa yan? Forthwith was decided upon by U.S. authorities to mean reasonable time, hindi immediately. Forthwith was discussed by the late former Senator Santiago in a debate with the late former Senator Rocco when she said, it does not mean immediately as well, it is to be determined by the circumstances. Forthwith, as experienced by the Senate before, sa kaso ni Chief Justice Corona, 1 linggo pa bago nag-adjourn ng Senado sa kanyang Christmas recess, hindi tinalakay noong December 13, nung pinalyan, tinalakay January na. Sa kaso ni dating Ombudsman Gutierrez, 1 buong araw pa bago nag-adjourn ng Kongreso ang Senado noong pinalyan, hindi rin tinalakay, nag-adjourn ng 1.5 buwan, tinalakay nung nag-resume na ang Senado. Itong recess na ito ng Kongreso dahil mag-e-eleksyon, mas mahaba kumpara sa mga dating adjournment ng Senado at ng Kongreso. At ito yung pinagkasundan noong July pa, bago pa naging katang-isip ang impeachment na ito. Walang rason para baguhin namin ito. At bilang huling paalala kay Congressman Libanan, ang nakalagay sa Konstitusyon sa Senado ay forthwith, na in-interpret nilang immediately. Ang nakalagay sa rules ng Kamara mismo, immediately. Pag-file ng impeachment complaint, dapat immediately i-refer ng Secretary General ng Kamara sa Speaker. Inupuan ng Secretary General ng 2.5 buwan yung 3 impeachment complaint na inihain noong Desyembre pa. Kung yun ang definisyon nila ng immediately, ba't nagbabago yung definisyon nila ng forthwith at immediately pagdating sa Senate? Nasabi ko na rin doon dati, refer na lang doon. Haba ng explanation mo, hindi nakaka-capture yung ano. Anyways, they want the soundbite.
short, clear, and sweet. Anyways, you have been tackling these matters naman with your fellow lawmakers without the benefit of the media, your telegraphy, or your conversing with them through media. Have you sat down with these people para hindi nag-aaway doon, nagdidebate sa media? Sino ba nagdidebate sa media? Kasi nga, back and forth. Tapos sabi mo, hindi naman lahat nasasabi, inuulit-ulit na. Nagsalita na kasi kami, umigirit pa. So, okay lang naman. Sasagutin namin. Karapatan naman nila yun. Does that deserve a sit down and talk with each other? No. Because now that a case has been filed, it would be unfair for me or the Senate or anyone from the Senate to sit only with the House. On the part of the legal counsel or representation of the Vice President, they are awaiting the outcome or result of the petition they filed before the Supreme Court, and therefore, it would be more prudent for them not to join any such meetings. So it would be unfair to simply meet with one side and not the other side. Pero I agree with you with your point na you ought to be more prudent and following more faithfully the laws of the land or the rules rather than risk everything just to keep themselves in the media. I mean, those saying those things in media. Anyhow, Kumpara natin. Pinayal sa ICC ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Wala namang recess ang ICC. Pero in-schedule nila yung pagdinig ng September. 6 na buwan. Pinayal ng Pebrero. Sabi ko, yung trial magsisimula ng July, pero yung preliminaries, mga pre-trial procedures, gagawin yan sa Hunyo. May recess pa kami nalagay na yun. you're talking now with the Senate. So kung susuriin mo, reasonable yung panahon yun, hindi kakaiba kumpara sa practice na sinusunod ng iba't ibang korte sa iba't ibang parte ng mundo. May mga nagmamadali nga lang at may mga hindi nagmamadali. Pero ulitin ko, gamitin sana nilang panahon ito para mag-aral. Ang paghusayan ng ebidensyang ipepresenta nila sa amin dahil hindi kami papayag malamang na pagpaliban ng panumang panahon para sa kanila sa haba ng panahong ito na binigay namin sa depensa at sa prosecution na maghanda sa kasong ito. Tatagalogin din kita, kala mo ha? Hihirapan na ako sa transcription. Translate as you write. Naiisip mo ba na parang sinasabi mo nga, parang sinasadya niyo bang pahinain itong kaso kay Pipi? You know very well the rules and yet you keep on insisting you. Sinabi ko na yan. Nagbibigay lamang sila ng dagdag armas, rason at basihan na questionin yung proseso na sinasagawa namin. Hindi ko sila pinapaboran. Hindi ako tutol sa posisyon ni Vice President. Ginagawa ko lang ng tama yung trabaho ko ayon sa nakikita kong tama at naayon sa batas at mga desisyon ng Korte. Yung certain question ko, do you entertain in your thoughts, in your na itong house na to, dati mga Duterte allies naman yan eh. Alam mo na yung political natin. The next administration, talagang parang may behind those, there's the motive of weakening the case. Hindi ko pinag-iisipan at hindi ako nawawala ng tulog para pag-aralan at alamin kung bakit sila gigil na gigil. Hindi ko na mag-aaksayan ng panahon niya. Oh. Anyway, I will share to you, kanina nag-browse ako sa social media, na yung latest Pulse Asia survey, which supports my, sabi pa nila na panay politika, all of these things. Sinasabi sa Pulse Asia, February, done last week of February, what is Senate President Chis Escudero about to face once June 2 resumes? 19th Congress resumes on June 2. Pangunahin muna yung trabaho namin sa larangan ng legislasyon. May ilang panukalang batas pa kami na hinahabol at nais tapusin bago magwakas ang 19th Congress. Kabilang na dito ang right of way law para mapabilis sa implementasyon ng mga proyekto, ang 99-year lease law. Layunin nito, huwag nang maging issue ang pagmamayari ng dayuhan ng mga lupa rito kung papayagan natin ang mahabang panahon ng pag-uupa ng mga lupain dito sa ating bansa. Ang extension ng NHA Charter, ng DBP Charter, at ng NEDA Charter, dahil mag-expire itong lahat ng ito sa loob ng taong ito. So sana matapos lahat yan sa 19th Congress sa 2 linggo bago kami mag-adjourn. Yung ibang mga sinusulong na mga individual na mga mamabata, syempre,
isasaalang-alang din namin. Pangalawa, ay ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong February 5. Doon malalaman natin yung pag-aproba ng rules ng Senado, kung anong hugis, kulay at itsura nun. Pangalawa, yung pag-convene mismo ng impeachment court, kung yan ang magiging pasa ng mayoriya ng Senado, at ang pagpapatuloy ng proseso yun habang kami recess bago ang aktual na paglilitis na isasagawa sa pagpasok ng bagong Kongreso. So those are the two priorities when sessions resume. Yes. I will go first to the legislative branch. You said the DBP, NHA, NEDA Charter lapsing this year. Ano ba ang status nitong mga bills na to? Are they in, meron na bang House counterpart bill to na madali itong matatapos within next 2 weeks? Karamihan ay aprobado na sa Kamara. Senado naghahabol kaugnay sa mga panukalang batas na yan. At kung hindi ako nagkakamali, yung 99-year lease approved na on third reading. Yung right of way nasa second reading sa Senado, kaya pa namin kakunin yun. Dahil priority yan yung Pangulong Marcos. At yung DBP at NEDA, aprobado na rin yan on third reading. At inaasahan namin na either i-adapt ng Kamara or magbabaykan kami ng mabilis na. But as you said yourself, is by admission, pero 1 year ka pa naman as Senate President eh. Naghahabol ang Senate. Bakit na lang lagi naghahabol ang Senate? Kasi ang ginagawang trabaho ng Senado at Kamara ay pareho, pero ang buo-buo ng Kamara ay mahigit 300. Parehong trabaho, ginagampanan, -1 pa kami ngayon, ng 23 senador lamang. So given the man hours involved, talaga namang mahuhuli madalas ang Senado kaugnay sa pagsusuri ng mga pakabuluhang panukalang batas kumpara sa Kamara. And sabi mo nga sir, yung next 2 weeks, ano pa ng impeachment trial. So, bakit nasabi mo? Nakalimutan ko, meron pa palang 3 cabinet member na kailangan i-confirm. Yes. DICT, DOTR at PCO, 2 COMELEC Commissioner, 2 Civil Service Commissioner, at kung hindi ako nagkakamali, mga 300 Wow. opisyal ng AFP at Department of Foreign Affairs. Isisiksik pa namin yun sa loob ng 2 linggo. Oo. So, kaya pa sir, kasi ikaw rin chairman ng CA. Of the Kaya Senate. kakayanin namin. Oh, kasi 25 naman ng CA combined with the Senate and the House. Combined with both na. That is correct. At buwang kumpiyansa ko, kakayanin namin yun at kaya naman kami binabayaran ng sweldo para magtrabaho. Beside the point kung kakayanin o hindi, but the quality for magiging hasty approval na naman ito. Hindi. Yung mga panukalang batas, matagal lang nakabinbit sa Senado at matagal na rin dumaan sa tinatawag nating legislative bill. Yung CA ay itong recess, ginagawa ng CA yung lahat ng investigasyon kaugnay sa mga requirements na isinumite ng mga nominee at appointee ng Pangulo para basically ministerial na lamang ang gagawin kung walang problema sa commission on appointments plenary proper. At yung impeachment, magiging maigli din yun dahil ito mga nakarang linggo at susunod na linggo ay pinaghahanda na ng Senado yan at ng Senate Legal Team para makakapili na lamang yung mga miyembro ng Senado kung alin at ano ang gusto nila. And lastly, on the legislative bills, ito mga sinabi mong mga titira pa sa legislative bills, are they in conformity or meeting their commitments in the LETA? Yes, karamihan doon ay nasa LETA. Yung mga binanggit ko ay nasa LETA. May isa pa nga yung SEMEPA bill, pero alam ko, i-enroll na lamang yun. Anong SEMEPA bill? Amendments yun sa National Internal Revenue Code kung saan pinapagaang yung ilang buwis na binabayaran ng ating mga kababayan upang maengganyo silang maglagot pa ng pondo, hindi lamang sa stock market pero sa ekonomiya ng ating bansa. Ano yun, sir? Anong status niya? Aprobado na yon ng magkabilang BICAM. Ay inaasahan namin na yan ay mabibirma ng Pangulo maliban kung may problema at ibabalik sa BICAM muli pag may iyahabol pang pagbabago. Yeah, napansin ko last week, BBM signed 10 bills, Congress approved bills, mga local bills sa LTO. Yung LTO na inuprubahan namin ay mahigit 50. So, unang 10 pa lamang yun. Ganun.
Huwag niyo akong tanungin kung bakit kailangan ng batas bago magtayo ng LTO. Hindi Or ko rin district alam of, at hindi ko rin kaya. ang title, upgrading LTO offices. Hindi ko maintindihan din kung bakit. Siguro sa susunod na kongreso, isa yan sa titingnan namin, malamang i-delegate na namin yan sa LTO mismo, sa DOTR, upang sa gayon hindi na kailanganin pa ng batas bago magawa yan. Yeah, and this means budget, additional budget. And Actually, we are- that's the only reason. Yeah. Because I believe district offices can be established by the LTO and DOTR itself, Oh. but without a law, they cannot legally put money into those offices. Hence, a law is needed for them to be able to fund it. And you did not start it now because you just encountered it for the first time, that 50 bills, LTO bills, were submitted to you. So how can you look into that? Aprobado na namin yung 50. Siguro Yeah. tatlo lamang ang hindi namin inaproban. Okay. May hindi kami inaproban LTO bill. ng LTO bills dahil hindi sumasakayon sa guidelines at requirements ng DOTR mismo. Sabi mo na, sir, I gonna look into it. Bakit kailangan pang ipasok sa Kongreso? Oh, Paano mo hindi gagawin namin, yan? Paano mo gagawin yan? Hindi ko rin alam. Kakausapin ko siguro yung LTO, DOTR kung kailangan ba talaga yan o hindi. Yung batas, sabi mo, pag walang batas di magpapasa ng natin Pwede batas. naman ilagay kasi sa gaay. Sa kaan yung May lalagay. batas din naman doon. Oo. Baka pwedeng doon na lamang ilagay at hindi na panibagong batas. Titingnan namin ito sa bilang. And speaking of GAA, you are not still off from the Supreme Court petitions that question the 2025 CAA. And Supreme Court, as usurping congressional power or interfering in congressional power, has decided to look into this. Sa pagkakaunawa ko, ang layunin ng Korte Suprema ay hindi para panghimasukan ang kapangyarihan ng Kongreso kaugnay sa pagbabudget. Ang layunin ng Korte Suprema ay tiyakin na yung proseso ay hindi pinasa sa mga hindi halal ng bayan na clerk lamang o staff lamang sa BICAM. Yan ay kayang-kayang patunayan ng Kongreso kapag dumating yung punto ng oral arguments kaugnay ng kaso nito. Who will represent the Senate at the oral arguments? The Solicitor General. Oh, are you confident the soldier will side with you this time? Di ba mo sabihin yun, yung kanyang pag-recuse ay may kaugnayan sa habeas corpus na isinampa, kaugnayan ni dating Pangulong Duterte at walang kinalaman sa kasong ito. Nag-usap na kami ng soldier. With Soldier Menardo Guevara, what was his feedback to you? Hahawakan nila yung kaso at kumpiyansa sila na kanilang may papanalo yung kaso sa pamamagitan ng pagpresenta ng panig ng Kongreso. So the House has accepted, pati the House soldier din maglalagay. Yun ang pagkakaalam ko, pero don't take my word for it. Masigurado ako, Senado yung kinakatawan ng soldier. Do you have any plans to attend or participate in the oral arguments? Because you're the signatory there, Senator Grace Poe, Speaker Martin Romualdez, and Bicol are the signatories to the Alam bylaws. ko ang inimbita ng Korte Suprema, ang required ng Korte Suprema ay si Congressman Kimbo at yung staff at kung sino daw ang available lamang. Sa Pero Senate. hindi nila require na mag-attend. Ikaw, hindi ka required. And as you said, you're sharing the confidence of the soldier. You can justify there were no wrongdoings on the part of the Senate. Yes, because the BICAM report is clear. We authorized the Finance Committee and the Appropriations Committee to fill in any gaps, to make any corrections, given that the budget bill consists of over 200,000 lines. At hindi naman porket may blanco, ay babalik kami sa BICAM, hindi na kami matatapos. So that authority was given within the parameters of the delegated authority given by the BICAM to the respective House and Senate committees. And now you're out of the 12-member senators in the BICAM committee. They are all pointing to you and Senator Briscoe largely behind that, and they just merely gave their electronic signatures. Hindi electronic signature, actual signature sir. Okay. Dahil nakita-kita kami. Okay. Pero gaya ng sabi ko, ang huling talata ng BICAM report, ino-autoriza ang Appropriations Committee at Finance Committee na punuan ng mga pagkukulang, i-correct ng mga pagkakamali, at yung mga addition and subtraction, itama din kung may mali. That was the delegated authority given by the BICAM to the Committees on Finance and Appropriations
na hindi ito ang unang pagkakataong ginawa. Yeah. Ginagawa din yan sa mga Kailan ba yung sir oral argument? Dapat April 1 unless na-reset. Oh. So,